Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay pinsala. Narito na ang mga unang balita. Dama ng ilang tsuper ang bawas sa kita dahil sa mga pagbaha sa Metro Manila. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Maris, good morning. Sa ilang araw na walang patid na pag-ulan, madalas may baha. Kaya naman yung mga pumapasok sa trabaho, yung kailangan bumiyahe, dinaranas ito para makarating lang sa kanilang mga opisina. Ganito rin ang nararanasan ng mga namamasada para kumita. Ang taxi driver na si Chito Catan, mas madalas na naghihintay ng pasahero kapag maulan. Kapag binabaha na raw ang ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila, ayaw rin naman niyang magbaka sakali. Kaya didiskartehan niya muna ang pampuho ng gasolina. Ang motorcycle taxi rider naman na si Benji Romero, safety first ang prioridad kahit maraming pasahero pag masama ang panahon. Ang tsuper naman na si Edilito Valdesamo, dama ang bawas sa kita kapag hindi madaanan ng mga kalsada dahil sa baha. At ang pasahero na si Arlo Ravelo, inalala naman ng kalbaryong pinagdaanan makapasok lang sa trabaho noong malakas ang pag-ulan. Pakinggan natin yung pahayag ng ating mga nakapanayam. Naranasan ko po siya especially nung Monday. Pahirapan po kami makahanap ng jeep kasi lahat ng pasahero nasa isang spaces lang. Tapos para nagantay pa kami ng isang oras tapos wala talaga kami mahanap na jeep. So parang sobrang struggle namin para makapasok sa trabaho. Actually, isang oras ako na late nun para makapasok sa work. So ang laki niyang inconvenience talaga sa aming mga pasahero. Malaking nawala sa amin gawa ng baha, di rin kami makapagbiyahe, naka-stranded kami sa isang lugar. Utang na lang pagka medyo maganda-ganda biyahe, pero mahirap dahil sa gasolina din, napakamahal. Hindi ako nagbabiyahe pag naulan kasi delikado po. Marami naman kahit papano kasi konti yung rider na nagpapasada po. Mahirap naman kami, tumitiri kami, kawawa na din kami. Maris, dahil walang pasok ngayon, mas kaunti yung mga tao sa kalsada. Pero meron pa rin ilang mga empleyado na sumusuong dito, bitbit yung kanilang mga payong, kailangan pumasok pa rin sa trabaho. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay. Bam Alegre para sa GMA News. Balik sa'yo, Maris. Maraming salamat, Bam Alegre. Bukod sa masamang panahon, dagdag perwisyo pa sa mga motorista ang mga lubak sa ilang kalsada na dulot ng ilang linggong pagulan. May unang balita live si James Agustin. James! Diba, good morning. Nakaranas na naman ang pag-ulan itong Quezon City ngayong umaga. Pasado alas 6 ng umaga nang bumuhos ang malakas na ulan sa Timog Avenue, pabugso-bugso naman ang ulan sa Quezon Avenue. Tumagal din yan matapos ang ilang minuto. Naipon ang tubig sa isang bahagi ng elliptical road. Dagdag perwisyo pa sa mga motorista mga lubak-lubak na bahagi ng kalsada na resulta na mahigit 2 linggong pag-ulan. Gaya sa elliptical road na nilagyan na muna ng plastic barrier ang lubak para maiwasan ang mga motorista. May mga lubak din sa Timog Avenue malapit sa kanto ng Quezon Avenue na may naipon ng tubig. Pansin ng mga nakausap naming jeepney driver na may rutang Welcome Timog Avenue na mas dumami ang mga lubak nito mga nagdaang araw. Iniiwasan din ito ng mga motorcycle rider at mga nagbibisikleta. Malalim yung mga lubak sir, simula nung mga 2 linggo na may yung ulan. Hindi ka makapagpatakbo ng maayos sir, kasi pag nagkamali ka, maaari kang madisgrasya. Dahil sa lubak, minsan pag nagkamali ka, bigla kang preno, baka babanggaan ng ibang sakyan. Malaking perwisyo talaga. Lalo pag nag-simp lang, kailangan ipaayos. Nung lumakas yung ulan, hanggang sa nagkanda butas-butas na. Samantala, Ivan, ngayong umaga ay nakakaranas na lamang ng pag-abon dito sa bahagi ng elliptical road pero misa po ipabugso-bugso yan na malakas yung pag-ulan. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito. Marami-rami na yung mga sasakyan na bumabiyahe ngayong rush hour pero hindi pa naman po yung traffic dito sa bahagi ng elliptical road sa Quezon City. Yung mga ilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin para sa GMA News. Apektado ang aktibidad ng isang simbahan sa Valenzuela na taon-taon daw binabaha kapag masama ang panahon. May unang balita live si Gabriel Gonzalez.
Gabriel, may mga misa pa ba? Mariz. Yes, bukod sa ating kinatatayuan, Mariz, itong patio ng San Diego de Alcala Parish, pinasok na rin ng baha yung mismong loob ng simbahan. Nangyayari daw ito kapag may bagyo at tuwing malakas ang ulan, kaya ang resulta, apektado ang lahat ng mga aktibidad sa simbahan. Dekada nang nagsisilbi bilang maintenance si Totoy Francisco sa parokya ni San Diego de Alcala sa Barangay Pulo, Valenzuela. Ang pagbaha sa kanilang parokya na umaabot daw hanggang hita, taon-taon na nilang problema. Pababa kasi ang terrain ng compound ng simbahan kaya naiipon dito ang tubig. Dahil dito, apektado ang lahat ng aktibidad ng simbahan. Bukod sa simbahan, baha rin sa katabing eskwelahan. Sarado rin ang mga tindahan sa labas. Ang ilang pedicab driver pilit na sinusuong ang baha. Mawawalan lang daw ang tubig na ito kapag bumuti na ang lagay ng panahon at kapag nakayanan na ng pumps na bombahin ang tubig. Wala tayong misa dahil nga sa lalim ng tubig. Baha ang loob ng simbahan naabot. Bigada na ako dito. Talagang ganyan na ngayon sa amin kada taon. Pag may bagyo tayo, yan na ang nangyayari. Mariz, may mga nakausap tayo kaninang mga pedicab driver na pilit sinusuong itong gahitang baha dito sa aking kinalalagyan. Tinanong natin bakit nila ito sinusuong. Ang sabi nila, may mga tumatawid daw kasi mula doon sa daanan na yun sa aking likuran na mga teacher na pupunta dito sa eskwelahan sa aking kanan. At pinapasakay daw nila yung mga teacher na yon ng libre. At maging yung mga residente na nais lamang tumawid palabas dito mismo sa MH Del Pilar Street sa Barangay Pulo. Sa ngayon, ito ang sitwasyon dito, Mariz. Maski yung San Diego Parochial School sa aking kanan ay pinasok na rin ng baha. Kung kaya't walang pasok yung mga estudyante. Kagaya nga ng nasabi natin kanina, ay halos inabot na rin itong concrete barrier na ito sa aking kanan nung mga malalakas sa pag-ulan nung mga nakalipas na araw. Pero sa ngayon ay medyo bumaba na raw ang tubig dito. Yan muna latest mula rito sa aking kinalalagyan, Marisa Valenzuela, Gabriel Gonzalez, GMA News. Mga kapuso, narito pa rin po tayo sa Barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan at nakikita niyo po yung sitwasyon namin ngayon. Kami po ay nakasakay sa bangka, kasama ko si Kaloy dahil kami po ay nagsasagawa ng pamamahagi ng relief goods mula sa GMA Kapuso Foundation para sa mga kababayan natin dito na hanggang sa mga oras nito ay nananatili po sa kanilang mga bahay, hindi po sila lumilikas. Ito yung sitwasyon nila ngayon. Papasok sa trabaho. Ay, paano yan mababasa? Basa ka? Dahil po ako maliligo sa office. Sa office na. Ito, damit? O yan, ganyan yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Papasok sa trabaho, dahil lulusong ka sa tubig, dala-dala na nila yung kanilang mga damit. Ayun, gaya na nakausap natin, sa opisina na siya manliligo, doon na siya magpapalit. Pero pag uwi niya mamaya, lulusong uli siya sa baha. At sabi nga po ni Kapitan kanina, ay nasa 1,400 ang bilang po ng mga residente sa lugar na ito. Hindi ho sila lumikas dahil sabi nga ho sanay na. So taon-taon naman ho bumabaha. So ginawa nila sila na lang yung nag-a-adjust. At isa sa kinatatakot nila baka ho yung kanilang mga gamit sa bahay mawala. So ito, mamimigay ho tayo ng mga relief goods sa ating mga kababayan dito. Medyo wala akong pag-ulan kami nararanasan ngayon. Actually, may sikat ho tayo ng araw. Pero ganoon pa man, kahit pa ho sumikat ang araw, magbibilang pa rin sila ng araw bago tuluyang humupa ang tubig dito. At yun, kung hindi na magkakaroon ng mga pag-ulan o high tide, di ba? Na siya nagiging dahilan din ho ng pagtaas ng tubig dito sa Barangay Sapang Bayan, sa Kalumpit, Bulacan. So, magbabalik po kami rito. Kasama ko pa rin dito sa Kaloy para sa ating servisyon totoo. Back to studio po tayo. Delayed na ang impeachment trial dahil sa ilang araw na kanselasyon dulot ng masamang panahon. Para makahabol, sinabi ng impeachment court na posibleng dagdagan ng 3 times a week na trial o kay habaan ng oras na nakalaan dito. Nakasalukuyang nasa 4 hanggang 5 oras. May unang balita si Sandra Aguinaldo.
Sa ngayon, may 3 senator judges na hindi nakakadalo sa impeachment trial. 2 kasi ang nakadetine, sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, habang nagtatago pa rin hanggang ngayon si Senador Bato de la Rosa. Ibang usapan ang nasa Senado nga pero wala sa mismong plenaryo habang isinasagawa ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Di nakalagpas sa ilan ang litratong pinost ni Senador Robin Padilla. Sinabi niyang nasa Senate lounge sila ni na Senators Mark Villar at Bongo at nakikinig sa trial. Sabi pa naman ng prosecution, hindi nila pwedeng diktahan ang impeachment court pero makatutulong kung physically present ang mga magbababa ng hatol sa bise. In-expect sana ho natin na ang ating mga senador ay nandyan para po sila mismo bilang mga huwes ay ma-observe nila yung exchanges, ma-observe po nila yung manner of response ng ating mga witnesses. Kahit lumabas siya dyan, continuing pa rin yung quorum because of the fact na hindi kinakailangan na parating nandun sila. Basta nandoon sila within the control of the Senate President na anytime pwede silang ipatawag ulit kapag kailangan na ng botohan sa plenary, continuing pa rin yung quorum unless questioned by any one of the members. Continuing pa rin yung presence nila on the floor. In fact, suot pa nga nila yung mga robes nila. Paglilinaw ni Go, nag-break lang siya sandali kaya nagpunta siya sa lounge. Wala naman daw masama kung kailangan ng iba na magkape o mag-CR habang nagaganap ang impeachment trial. Yung nagpa-picture doon sa lounge, dumaan po ako. Lumalabas naman kami pupunta kami sa sa comfort room. So nagkataon rin po, nandoon si Senator Robin at Senator Mark para patuloy kaming mag-monitor. Importante ay nasusubaybayan po natin proceedings kung ano yung nangyayari. Hiningan namin ng payag sina Senador Padilla at Villar. Dahil naman sa sama ng panahon, 3 trial days na ang nakansela mula nang magsimula ang paglilitis. In a way, delayed na tayo ngayon. Para makahabol, posible umanong dagdagan ang 3 times a week na pagdinig. Pwede ring habaan ang kasalukuyang 4 hanggang 5 oras sa trial. Kung sakali, malabo nang maging online ang impeachment trial. Kahit sa korte, sa ordinaryong korte, nahihirapan yung mga parties mag-conduct ng virtual hearing. Kailangan mag-motion yan sa korte at kailangan pakita niya yung mga kondisyon kung bakit kailangan ng virtual na hearing. Si Senadora Loren Legarda halimbawa, 6 na araw nang hindi dumadalo sa trial dahil nag-medical leave at nasa abroad. 2 araw namang hindi nakadalo si Senador Alad Peter Cayetano dahil masama umano ang pakiramdam. Sa ilalim ng saligang batas, 2/3 ng 24 senators o 16 senators ang kailangan para makonvict ang isang nasasakdal. Pero dahil 21 lang ang regular na nakakadalo at meron pang ilang absent, nabuhay muli ang usapin kung dapat bang 2/3 ng mga nakakadalo ang dapat na interpretasyon ng majority. Kung ganito yung nangyayaring realidad, no, na napakadaming hindi nakakapag-attend. Tingin ko reasonable hong isipin na baka isang maging factor to for them to consider, no, kung tama ko yung original position na they took on that matter. Pwede kayang mga senator judge lang ang magdesisyon sa usaping ito? That is within the realm of possibility. Sa multiverse of madness, kasama rin natin yung ganyang scenario na yan. They have to master that number para i-appeal o to overturn the presiding officer's resolution. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Itinuro ni Orly Guteza, sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na may pakana umano ng nauna niyang affidavit na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng pagbawi niya ng kanyang salaysay noong September 2025 sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Laging una ka sa balita ni Maki Pulido, exclusive. Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico,
Tagahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Sinimulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontakt. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay pilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, gawa ko dyan, sir. Kaya lang, sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark at na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ng Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News.